Oh, beef caldereta. Mga farmer, kamusta na kayo? Galing tayo sa may Padre Garcia, Batangas, doon sa may LTO Satellite Office. At tayo napadaan sa market. Ayan, bumili tayo ng karning baka. Ayan, magkakaldereta tayo. Eto guys, bumili lang tayo ng mga pangsahog. Carrots, patatas, sili, purino. Nagdagan na lang natin ng mga ibang pangpasarap na available dito ngayon sa ating bahay. Alright, siyempre itong karne mahigit 2 kilo. Yan, linisin natin ng ayos. 2 kilong mahigit. Ang 1 kilo ay 300. So ito nasa mga 650. Ayan guys, 650. O ito ay hugasan lang nating maigi at ating patatagasin muna natin. Kailangan ito hugas na hugas yan para mabawasan yung medyo maanggo ito yun. Huwasan natin yung konting anggo nya. So ito patatagasin muna natin at habang ihahanda natin yung ating mga ibang sangkap. Enjoy watching lang po mga farmer. So ito na yan. Meron tayong ihanda kalahating kilong sibuyas. Ito guys, kalahating kilo. Ito yung magpapasarap dito. Ito yung magpapasabaw din. Ito yung version ng ating kalderetang baka. Ayan, ito sa Batangas. Napakasimple lang naman ang lahok nito. Mga sangkap. Yung iba hindi naglalagay dito ng patatas or carrots. Pero tayo, para siyempre, para mas marami yung niluto natin, lalagyan natin ng carrots, patatas. Meron tayo dito tayong sili and tomato sauce. Ayan guys, yung gagawin natin ay ilalahok natin. Mimix na natin dito yung ibang mga sangkap sa ating dito sa ating pressure cooker. Pero itong pressure cooker natin, ito na to di na ito gumagana. So, gagawin natin ito na lang sa ating tungkos sa kahoy natin lulutuin. Matagal to half an hour to 1 hour ito bago natin ito mapalambot. So yan, minix na natin tomato paste and lagyan na niya ng asin yan. Salang na natin dito sa ating tungkuan. So mga 1 oras natin itong pakukuluan. Kompletuhin na natin, dagdag na natin yung ibang mga sangkap natin, seasoning and paminta. Mayroon itong tomato sauce, asin. So yun lang naman mga sangkap natin. Yung iba dito naglalahok ng ginigisa nila sa star margarine. Pero tayo okay na dyan. Ito na yung mga gulay natin. Ito lang yung ilalahok natin. Dito sa gulay na to, carrots and patatas. Solve na tayo dito. Ayan, pag may sauce yan lalawakan natin mga pampasarap. Okay na yan. Sa ibang naggagawa ng kaldereta, yung version nila, meron pickles, meron din na kaldereta na merong peanut butter. Yan, nilalagay nyo yan. Pickles and peanut butter and salsa perins. Pero yung ilalagay natin dito ay Mamacita's Caldereta Mix ang ilalahok natin guys. So eto na yan, malapit na itong ating mga pansahog. So enjoy watching lang po.
At salamat po sa mga patuloy na nagsusupport sa ating mga videos. Sa may hindi nga pa po nakaka-subscribe, please like, share, and subscribe lang po. And hit the notification bell para maging updated po kayo sa ating mga videos. Ayan ang aking pong beef caldereta Farmer Secret TV version. Napakasimple lang po nito. Caldereta na rin po ang kalalabasan nito. Enjoy watching lang po. Marami pong version ng pagluluto nito. Mayroong igigisa po muna ito sa magigisa ng bawang sibuyas din sa star margarine o kaya po ay vegetable oil. So ito sili natin. Ito pang last part na ito natin i-mix. Isa sa magpapabango ng ating beef caldereta. Alright. Ito naman yung ating pampalapot. Gagamit tayo dito ng itong ating paborita tinapay. Ayan. Dudok-dokin natin ito, pipinuhin natin. At sa last part na din ng pagluluto natin to, ilalagay. Alright. Happy view lang po. Gawin natin dalawang supot na nalagay natin. At naman 6 pesos lang yung isa nitong balot. Huwag na natin lahat yung isa, baka masyadong maparmi at maglasang tinapay na itong ating beef caldereta. Ayan, malapit na tayo. So pagka medyo malambot-lambot na, lilipat na lang natin dito sa ating gas stove yung caldereta natin niluluto. Ayan, prepare ang ating mga sangkap na ilalahok. Siyempre guys, meron tayo dito yung isa pa sa pampakulay natin. Pampaganda ng kulay ng ating caldereta, itong ating buto ng aswete. Ito yung pampakulay na ginagamit ko. Siyempre, lalagyan natin yan ng mainit na tubig. Ayan. Kakasawin natin ito sa mainit na tubig. At yung sabaw niya, gagawin natin pinaka yung kaldo na papansabaw natin. So ito na yan guys. Lagay na natin ang ating aswete. So kung kukulangin pa yung sabaw natin, mag-a-add pa ulit tayo ng isang baso na pinasaw natin sa buto ng aswete. May kulay pa yan. So ito na yun. Andito na tayo. Dilipat na natin sa ating gas stove. Siyempre, nilipat natin, malapit na to. After more or less 1 hour na nilaga natin dun sa lutuan natin kahoy, andito na yan. Mix na natin ang ating mga natitirang sangkap, patatas and carrots. So let it cover for another 10 to 15 minutes. At yung mga sangkap natin, ito na. Meron pa tayo dito isang tomato sauce and itong ating mamasitas caldereta mix. Ang isa pa sa mga magpapasarap itong ating caldereta. At syempre itong ating bread powder. Oh, eto na yan guys. Oh, sa amoy pa lang, yummy na. Ito na yung ating tomato sauce. Pinali na natin. Kita naman nyo guys yun. Bango na. Amoy pa lang, ulam na. Yan, to complete our ingredients, nilagay na natin ang ating reno. Isa lang na maliit na reno yung ginamit natin. Meron tayong peanut butter pero di na natin nilagyan. Okay na to.
At ito pa yung isa sa pinagpapasarap, Mamacitas Aldereta Mix. O, ayan na. Malapit na tayo. Enjoy watching lang po. Pwede na po nyo handa nyo mga kanin. Alright na to. Ayan, thank you very much po sa lahat, sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating mga video, sa walang umay niyong suporta. At ito na yung ating bread powder. Isa pa sa magpapalapot ng ating beef caldereta. Yun lang ang ano natin, medyo lumapot siya. Talagang hindi lang malapot, sobrang lapot. So gawin natin, pwede naman dagdagan natin yun ng tubig. Gawin natin ng mga 1 cup of water. Additional 1 cup of water. Siyempre, lagyan na natin itong ating bell pepper. At okay na yan. Okay na ito mga kaparmer. O ayan. Ready to eat na ang ating beef caldereta. Aha. Sa palagay nyo, pwede na kaya to? Sa amoy pa lang. Yummy yummy na. Thank you for watching.